So sa mga bagong pasok yan guys, huwag kalimutan mag-like and subscribe. Mabsat, no? So, Sara, hinimok ang 16 million Duterte supporters para sugurin ang ICC? Really? Uy, maganda to ah. Sige, tuloy. Pasok. Fuel your Teka lang, Mabsat. Alright, here we go. Inday, pasok. Buenas tardes. Buenas noches, damas y caballeros. Legal ang marijuana sa the Netherlands. In fact, kung pupunta ka doon, makikita mo ito, ha? Nasa anywhere in the street, ha? Kasama binebenta yung marijuana sa mga vaping store. Kasama sa mga vaping store, iba't ibang flavor ng vape na may marijuana. Kasama ito sa mga sex toy. Kasama rin ito sa mga night, yung mga babae na sumasayaw or nakaupo sa naka-display sa mga glass front ng mga kwan dyan, na mga nightclub dyan, sa gabi, ganun. So, ito lang ang explanation ko sa nakita ko bagong panawagan ni Sara Duterte. In fact, kung hindi ito may video at nakita ko na kinakalat ito ng mga DDS vloggers, mahirap paniwalaan na sinabi niya talaga ito. Kasi meron ito consequence sa kaso ng tatay niya, si former President Rodrigo Roa Duterte. Lalo na sa hinihingi nitong interim release. Lalo na ngayon ay ini-intensify na nila yung effort nila na mabigyan si Duterte ng interim release bago masimulan yung pre-trial hearing sa September 23, which is just less than a month away. So hinahabol na talaga nila ito. In fact, sinabi ni defense lawyer Nicholas Kaufman, meron na silang bansa na nabili. Meron na silang bansa na nakonbinsi, hindi nabili, nakonbinsi na kupkupin si Duterte. At siguro, member ito ng ICC. Baka sa Asia, o kaya sa Africa, o kaya ibang bansa sa Europa. So meron na daw. Kumbaga, pwede na, pero hindi pwede ibalik dito sa Pilipinas kasi nga hindi na tayo member ng ICC. Isa yan sa mga karma na tumama kay Duterte nung inalis niya tayo sa ICC. So may epekto itong sinasabi ni Sara ngayon. So panoorin nyo, mahirap paniwalaan na sinabi niya ito kung hindi dahil ang mga DDS vloggers ay kinakalat ito kasi malapit na daw lumabas sa kulungan si Duterte. Malapit na. Duterte will be going out of the ICC jail. At ito ang dahilan. Lalabas na yan sa PRD. Ano na yan natin, jailbreak na yan natin lahat. Yung ilan bumato kay PRD, 16 million. 16 million na yan, wala tayo doon sa ICC Detention Center. No? Lalabas na yan sa PRD. Ano na yan natin, jailbreak na yan natin lahat. Yung ilan bumato kay PRD, 16 million. 16 million na yan, wala tayo doon sa ICC Detention Center. No? Lalabas na yan sa PRD. Ano na yan natin, jailbreak na yan natin lahat. Yung ilan bumato kay PRD, 16 million. 16 million na yan, wala tayo doon sa ICC Detention Center. No? Lalabas na yan sa PRD. Ano na yan natin, jailbreak. Pupunta nga kayo sa iba't ibang parte ng mundo. I'm asking you a favor. Humanap nga kayo na may vice-presidente na ganito ang kilos. Hindi lang yung sinasabi niya na pumunta tayo sa ICC, pumunta tayo sa the Netherlands, yung 16 million bumoto kay Duterte, i-jailbreak natin si Duterte. Malapit na ilabas ang presidente. So, isipin nyo, vice-presidente, ganyan ang kilos. Unbelievable. At syempre, siya mismo nag-post niyan. Unbelievable,
So, ang tanong ko lang, kayo mga DDS, mag-apply na kayo. Siyempre, provided libre ang ticket, di ba? At sila na rin bahala mag-apply ng visa nyo. Sugurin nyo, lahat kayo 16 million. Kung pwede pa isama nyo mga pusa at aso nyo, isama nyo pa. Sugurin nyo ang ICC. Ha? I dare you. Ha? I dare you. Magkuhan na kayo. Lahat ng mga bahay ni Duterte, lahat ng mga, puntahan nyo na yung City Hall ng Davao. Kayo mga taga Davao na bumoto sa mga Duterte, kay Pulong at Baste, lumusob na kayo. Mag-apply na kayo. Ha? Siguro, bigyan naman kayo siguro ng travel visa eh. Kahit travel visa lang. Libre na pamasahe. Magkano pamasahe dyan? Back and forth siguro, sabihin natin mga 200 to 250,000. Hotel, libre. Pati sila nang bahala sa visa nyo. Sugurin nyo yung ICC. Imagine. Ayaw mo pa yan? Libre. At siguro baka maubos ang populasyon ng Pilipinas. Wala nang titira dito kung talagang tutulungan nila yung mga Pilipino na lumusop sa The Netherlands, sa The Hague. Baka maubos yung kalahati ng populasyon. Hindi na babalik. Libre pamasahe. Libre visa processing. Kung yung walang passport, kunin nila ng passport. Ha? Yung mga taga Davao o taga Mindanao, ilipad muna nila dito sa Manila o kaya sa Cebu. Transit point. And then yun na, diretso niya sa The Hague. Ha? At dadaan pa muna kayo ng Japan. Stopover. And then diretso na sa The Netherlands. Ha? Sarap naman ang buhay. 16 million DDS. Hindi, sabi ni Almer's vlog, 32 million kay Sara. 32 million SD card kay Sara. Pero 16 million SD card kay Duterte yun. Yung bumoto kay Duterte for president in 2016. So kahit sabihin na natin doon sa 16 pa lang, wag na nating galawin yung 32 million. Doon sa 16 pa lang. Malaking bagay na yun. Lulusubin ng mga Pilipino. First time mangyari yan. Biro mo, a force of 16 million. Kahit World War II, hindi nagpadala ng Allied Forces ng ganyan kalaki na puwersa. Sa Kwan, hindi ganyan kalaki numero ng Amerikano ang lumusob sa European Theater of War or the Pacific Theater of War nung lumaban sila sa mga Hapon. Ha? First time yan in history, 16 million. 16 million na lulusob. Ha? So, syempre, kung andyan ka sa The Netherlands, ano pa bang gagawin mo kundi i-take advantage mo na yung legal na marijuana. Kaya no wonder ito na ang sinasabi mo. Kasi legal nga marijuana eh. Lalabas na yan si PRD. Ano na yan natin, jailbreak na yan natin lahat. Yung ilan bumatok 16 million. 16 million na yan para tayo doon sa ICC Detention Center. No? Lalabas na yan si PRD. Ano na yan natin, jailbreak na yan natin lahat. Yung ilan bumatok kay PRD, 16 million. 16 million na yan para tayo doon sa ICC Detention Center. No? Grabe. Ito pa, meron pa siya isa. Ito naman, Mindanao is getting smaller in terms of the budget. So this is what we have now. Maybe ang Secretary bakit napunta yung kaibigan ko si si Rufus Rodriguez ng Cagayan de Oro. Sandali. Ito naman, post ng isa sa mga organizer nila na vlogger, yung kaaway ni Harry Roque at ni Maharlika. Ito naman, si Sara, ganun pa rin, parang high pa rin, na sinasabi na habang nagtatrabaho, nakainom siya. Parang ganun eh. Panoorin natin ha. Ito naman sa post ni Alvin Edtourism. Yung sumisikat na rin ito ngayon. In fact, aabot na ata ng 1 million ang post nito.
sa Facebook page nito at diyan niya nagtatrabaho sa The Hague. Siya nag-organize ng mga rally diyan. At kaya inaaway ni Harry Roque kasi nagsiselo sa kanya si Harry Roque. Tingnan niyo naman, ha? Kasi kung sino organizer, sa kanya napupunta yung limpak-limpak na pera ng mga Duterte. So panoorin niyo to. Walang boses. Bakit walang boses? Sandali. Bakit walang boses? Sandali. Sayang. Sandali. Bakit walang boses? Sandali. Subukan natin dito. What happened? Ulitin natin kasi maganda to eh. Ah, yun. Andun. Yung Gusto niyo pa ba? Lang nakainom story? Gusto niyo? Nakainom habang nagtatrabaho story? Gusto niyo pa ba? Lang nakainom story? Gusto niyo? Diba? Nakainom habang nagtatrabaho story? Ayan, kasi wala naman akong ginagawa sa inyo, diba? Roy, mga hater ni Alvin, mga trolls. Gusto pa nila? Gusto niyo pa ba? Lang nakainom story? Gusto niyo? Nakainom habang nagtatrabaho story? Ayan, kasi wala naman akong ginagawa sa inyo, diba? Roy, mga hater ni Alvin, mga trolls. Grabe, high na high talaga. May patutsada pa kay Claire Castro kasi sabi ni Claire Castro na wala na daw itong ginagawa kundi mag-travel. Pero sabi ni Sara, hindi, nagtatrabaho naman ako eh. Nakainom habang nagtatrabaho. Wow, ang sarap naman. Nag-inom-inuman lang dyan. Nag-high lang dyan sa marijuana. Bayad pa natin. Yan. Nakainom habang nagtatrabaho. Yun nga, nagtatrabaho ang BP natin. Nakasweldo pa. Dapat habang nandyan yan, walang sweldo yan. Nakainom habang nagtatrabaho. Meron pa ganun. Kuwan talaga. High na high talaga. At saka ganun rin yung style niya, yung inaayos yung buhok niya, pareho doon kanina. Ito naman, binabanatan niya yung mga haters daw ni Alvin. Pero nakakatuwa kasi halata talaga na high talaga siya. She's really high. At lasing. Gusto pa nila? Gusto niyo pa ba? Lang nakainom story? Gusto niyo? Nakainom habang nagtatrabaho story? Ayan, kasi wala naman akong ginagawa sa inyo, diba? Roy, mga hater ni Alvin, mga trolls. Gusto pa nila? Gusto niyo pa ba? Lang nakainom story? Gusto niyo? Nakainom habang nagtatrabaho story? Ayan, kasi wala naman akong ginagawa sa inyo, diba? Roy, mga hater ni Alvin, mga trolls. Hindi ba niya alam naka-live siya? Hindi ba niya alam naka-live siya? Grabe. Umikot kayo ng buong mundo kung may makikita kayo na vice president na gumagalaw ng ganito. Nyamad din, wala si J.D. Vance parang sorry naman, Mabsat, wala pala akong sound. Sorry. Ang dami ko nang sinabi.
After bad, may sayad talaga yan. Alam niya naka-live siya. Diba? Nagawa niya nga nag-live na nag-meltdown, di ba? Sige, tuloy. Passionate. Inaway si Zelensky. Pero hindi naman ganito na passionate lang pero hindi high. Si Vice President J.D. Vance. Ito high na high. Meron pa, parang nakatingin lang sa mirror niya eh. Kausap lang yung mirror niya. Hindi niya alam, live siya. Grabe, pambihira talaga. So ito, on the serious side, last week, nag-file na ng final appeal itong si Kaufman na sinasabi na na-meet na nila lahat ng requirements para makuha ng ma-issuehan ng interim release si Duterte. Sabi niya, at inulit niya yung 3 kondisyones para bigyan ng interim release. Isa, hindi na nila ituloy yung EJ case. Di ba sinabi na niya noon? Parang inamin niya na meron talaga EJ case noon. Pero sabi niya hindi na nila iulit. So sinabi niya ulit ngayon sa motion niya sa ICC. Pangalawa, sabi niya hindi tatakas si Duterte. Hindi tatakas kasi matanda na daw. Pangatlo, sabi niya hindi niya iharas yung mga witnesses. Hindi flight risk at hindi iharas yung mga witnesses. Sa sinabi ni Sara, sa flip na sinabi ni Sara na susugurin ng ICC, aatakihin ang ICC ng 16 million. Hindi ba ibig sabihin yan, flight risk si Duterte? Kumbaga objective nila ay para pakawalan talaga si Duterte. Kumbaga kahit anong bansa ilagayan, kahit lalo na kung ilagayan let's say sa Timor-Leste, presuming na member ang Timor-Leste ng ICC, susugot yung 16 million dyan, nakabangka at naka-aeroplano. Wait lang. Para pakawalan si Duterte. So flight risk pa rin. Kaya i-share nyo itong vlog. I-like nyo itong vlog para mapunta ito sa inbox ng mga nagmo-monitor sa ICC. Kasi this goes to show, hindi talaga pwede pagkatiwalaan ang mga Duterte. They are never serious in what they are claiming, in what they are arguing through their lawyer na si Defense Counsel Nicholas Kaufman. Biro mo siguro siya lang ang anak or even VP ng isang bansa na sinabi sugurin natin ang ICC. Puntahan natin ang The Hague. Pakawalan natin. I-jailbreak. Sipin nyo, gumamit pa siya ng word na jailbreak. Paano kung malaman niya ng ICC? Di wala na, parang ginagawa niya, sinasabotahin niya ang tatay niya sa interim release petition nito. Kasi ginugulo niya yung ICC. Pati siguro, pati ay iisipin ng ICC, pati EJK, gagawin na rin nila. Kung makapasok sila dyan sa ICC, baka papatay nila yung mga justices dyan. So wala na. Kung malaman ito ng ICC, patay na. Any hope na mabigyan ng interim release si Duterte is lost. Any hope that the ICC will give in to the interim release petition of Duterte is gone. Lalo na kung makita ito ng ICC na hinihimok niya. 16 million. Although sayang rin naman yan. Free trip rin yan to The Hague. Ang gandang-ganda dyan. Lalo na kung umikot kayo ng Amsterdam Canal. Pwede ka mag-party dyan sa side ng mga Amsterdam Canal. Ang sarap mag-party dyan habang humihitip ng marijuana o kumakain ng brownies na may marijuana. Yun. So on the serious side, malaking pananabuta ito sa interim release ng tatay. Yung hinihimok ang anak niya. Hindi naman mangyari yan, pero the fact that she's making this call really gives a very serious message to the ICC na kahit kung pakakawalan nila si Duterte, yung 16 million followers niya will do everything para pakawalan ito. Ngayon, siyempre, hindi sila pwede pumunta sa The Hague. Ang mahal-mahal ng pamasahe, hotel at pagkain dyan. Pero kung Asian country lang, baka makakuha nila ng 1 million para sugurin kung ano man kulungan. Kaya wala na.
Pasalamatan natin yung pagkahain ni Sara kasi siya mismo sinira yung kung ano pa man meron kutiting na tsansa na mabigyan ng interim release ay nawala na ngayon. So yan lang po. Yan lang po ang pahabol natin na balita. Grabe no? Nakita nyo yung dalawang kwan, pareho ang behavior niya. Kwan daw, nakainom habang nagtatrabaho at yung isa na kwan, pareho, klarong-klaro na high. Oy, ang dating kampiyon, thank you for supporting independent and truthful vlogging. Salamat, Sir Van. Thank you very much. Okay na tayo. Talaga itong si Inday, mga kabsat, no? Nako, nag-live na naman. Hindi na nadala, mga kakabsat. At saka pinakakon dito, masyado siyang pa-baby. Diba? Diba, Addictus? Pa-baby siya magsalita. Diba? Kaya ito na pinagtatawanan nga natin. Anak na kabot. Diba, Ardayan? Shout out, mga kabsat. So, wala na, mga kabsat. So, tulong na sila kasi hindi na nila alam ang gagawin nila lalo na sa ICC. Palapit na eh. Konting ko na lang. Next week, September na. Ayun, nalalapit na. Wala na silang magawa. Tarantang-taranta na sila. Hindi na nila alam kung paano ang diskarte nila.